Sa pilitan lang pinalilikas sa mga residente sa lahat ng 11 munisipalidad sa probinsya ng Catanduanes dahil sa banta ng Super Typhoon Pepito. Puspusan na rin ang pagpapalikas sa mga pamilyang nasa coastal waters ng Bicol Region, kasunod ng mga malalakas na hampas ng alon. Live mula sa Legazpi City, Albay, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, kumusta ang lagay ng panahon dyan? Kumusta ang sitwasyon? Jess, ikinagulat ng mga residente ang biglang pag-apaw ng dagat. Kasabay niyan ang tuloy-tuloy na sapilitang paglikas sa libo-libong pamilya lalo na sa Catanduanes na isinailalim sa Signal number 5 at Signal number 4 naman dito sa Albay. Sintaas ng dalawang palapag na gusali ang mga alon na humampas sa Virac, Catanduanes. Naipon ang tubig kaya binaha ang kalsada. Pahirapan tuloy ang pagdaan ng ilang sasakyan, gaya ng fire truck na ito na halos abuti ng hampas ng alon. Halos ganyan din ang eksena na gumising sa mga residente ng barangay Matalibong sa bayan ng Tiwi sa Albay. Halos matangay nga ang isang lalaki matapos tumirik ang kanyang motor. Pero sa lakas ng agos, parang laruan na inanod ang bangkang ito. Tabangi na! Tabangi! Dali! Diyos ko rin. Napatakbo naman ang ilang residente sa gulat nang biglang abutin sila ng tubig mula sa dagat. Ayon kay Tiwi Mayor Jaime Villanueva, hindi storm surge ang dahilan ng biglang pag-apaw ng tubig sa dagat. Yun po ay cause ng high tide na nasabayan lang ng malakas na hangin. Pero ang mas seryoso yung mamayang gabi. Kasi yung high tide mamayang gabi, posible sumabay sa kalakasan ng bagyo. Halos 10,000 residente na sa Tiwi ang inilikas simula kagabi. Ayon sa LGU, posibleng madagdagan pa yan mamaya. Papalapit pa lang ang bagyong Pepito sa Kabikulan pero ramdam na ang malakas na hanging dala nito at hampas ng malalaking alon sa dalampasigan, gaya dito sa bayan ng Malinaw. Sa barangay Hulop sa bayan ng Malinaw, tuloy-tuloy ang paglikas ng mga naiwang residente. Pinangangambahan ng mga nakatira sa coastal barangays ang posibleng epekto ng storm surge o daluyong. Lahat naman kami takot kasi ang bagyo napakalakas. Parang kinukumpara nga ito, parang Yolanda. Mahigpit din ang pagpapatupad ng forced evacuation sa Tabaco City at Legazpi City. Ayon kay Mayor Alfredo Garbin, higit 130,000 na residente na ang dinala sa mga evacuation center sa Legazpi. Pero may ilan pa raw na hindi lumilikas. Yung iba kasi, sa sobrang ganda ng panahon kahapon, gabi, hindi pa nag-evacuate. Bukod sa baha, binabantayan din ng Legazpi LGU ang posibleng epekto ng lahar flow mula sa Bulkang Mayon. Jess, sa pag-iikot natin ngayong hapon sa Legazpi City, Tabaco City at mga kalapit na bayan ay mistulang mga ghost town ng mga lugar dito sa Kabikulan, lalo na sa probinsya ng Albay dahil nga ay naghahanda na yung mga residente sa posibleng epekto nitong si Bagyong Pepito. Naka-alerto ang mga otoridad dahil ngayong gabi, mamayang gabi at hanggang sa madaling araw ay posibleng maramdaman na dito sa probinsya ang bagsik ng bagyo. Pinag-iingat ang mga coastal town sa Kabikulan sa banta ng storm surge na posibleng umabot ng higit 3 metro ang taas. Jess, balik sa'yo. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Gio Robles. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.